Praise the Lord. So mga kapatid, morning revival preview na naman tayo at last day na ng topic natin for this week. So ang topic natin for this week, ang title ay The Likeness of the Death and Resurrection of Christ. At ito ay itinuon sa baptism. Amen. So ngayon, ang schedule natin ay week 3, day 6, Saturday. No? So last day na to. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Acts 2:38. And Peter said to them, Repent, and each one of you be baptized upon the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So ito, maganda to. No? Tuloy-tuloy niyang pinapalakas yung kahulugan ng bautismo. No? Bagamat itong topic itong topic sa verse natin, hindi na masyadong in-expound, pero kasama to. Kasama to. Na kung saan sinabi niya, be baptized upon the name of Jesus Christ. So isa pang aspekto ng pagbabaptize natin ay into the name of Jesus Christ. So, pwedeng i-expound din ito. So, yung una, into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dito naman, into the name of Jesus Christ. At mula dito, sinabi niya, matatanggap ninyo ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ano pa? At ang matatanggap ninyo ang gift, okay, ang handog ng Espiritu Santo. So, yun. Kaya, yung mga binabanggit ngayon sa atin, lalo tayong nagkakaroon ng matinding pangunawa tungkol sa bautismo. Kasi isang salitang sinabi rito, marami mga believers, binabaliwala nila yung kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos nila mabautismo, wala na. No, pero itong buong linggong ito, mayayamang mga katotohanan, salita, mga facts na na-accomplish sa pamamagitan ng bautismo. So, 1 Corinthians 12:13. In one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we're all given to drink one Spirit. Amen. So yung huli niya, so nakapasok din sa bautismo. We're given to drink, ibig sabihin, sa pamamagitan ng bautismo, pinusisyon ka niya para uminom ng Espiritu. Kita niyo ba yon? So dati hindi tayo umiinom ng Espiritu. Pero nung nabaptize ka, nandun ka na sa isang posisyon na pwede ka nang uminom ng Espiritu. O di ba? Ang linaw, sabi niya, baptized into one body, given to drink one Spirit. Hindi lang ito yung uminom ka nung binautismuhan ka. But given to drink, ibig sabihin, nilagay ka niya sa isang posisyon, na ang Espiritu, daily pwede mo nang inumin. So, yan ang ibig sabihin niyan. Okay, so, magbabasa na ako. Concerning baptism, the New Testament reveals that we have been baptized into the name of the Father, Son, and Holy Spirit, into Christ, into the death of Christ, and into the body of Christ. So ito yung mga mahalagang aspect na binanggit nitong mga ilang araw kung saan tayo ay nadala sa pamamagitan ng isang bautismo. Diba? Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu, sa persona ni Jesucristo, sa kamatayan ni Jesucristo, okay, tungo sa isang katawan ni Jesus, ni Kristo. So, yan yung mga mahahalagang aspect
na binabanggit. Diba? Sa tres unong Diyos, no, nabaptize tayo kay Kristo mismo, sa kamatayan ni Kristo, ano pa? At sa katawan ni Kristo. No, so yan yung wag nating kakalimutan. Kasi may mga pagkakataon kailangan mag-speak tayo tungkol sa bautismo. Pinakamaganda, bago ma-baptize yung isang tao, bigyan natin ng simpleng mensahe para hindi niya isipin, ay, babaptize lang naman ako sa tubig eh. Parang naligo lang ako niya. So, pwede maisip lang niya yung ganon. No? At pinagbigyan ka lang niya. Pero kung bigyan mo siya ng isang medyo simpleng, mayaman na mensahe, kung minsan kasi hindi naman tayo makapagsalita ng ubod ng haba. Pero itong ilang puntos na ito, matindi na to. Matindi na siya. Amen. We need to exercise our entire being in order to have a proper understanding of such a wonderful baptism. Such a baptism into the divine name, a living person, an effective death, and a living organism puts the believers into a position where they can experience an organic union with Christ. So, ang gusto ko yung salitang put into a position. So, yan yung sinabi ko kanina. Ang bautismo, pinosisyon ka niya. No, na pwede mo makaisa ang tres unong Diyos. No, pwede kang uminom ng Espiritu, kumain kay Kristo, no, makibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Lahat ito, isang posisyon na binigay sa atin sa pamamagitan ng bautismo. Para bang binuhat ka, dinala ka sa kapag ng kainan. Andiyan ka, kumain ka na. So, nandiyan lahat ng mga putahe. So, ganun ang isang maganda kahulugan ng bautismo. Mula na nabautismuhan tayo, nasa isang posisyon tayo. Sa madalit salita, isang posisyon para tamasahin si Kristo. So, yan yung magandang makita natin. So, today's reading. Whenever we are about to baptize people, we should give them a rich, living message on the meaning of baptism. We should never baptize believers in a ritualistic way, regarding baptism as a mere act of putting people into the water according to the Bible. So, yan yung sinasabi ko kanina. Kung meron kang ibabaptize na tao, pinakamaganda bago mo siya ibaptize. Sandali, para maintindihan mo kung ano itong bautismo. No, kasi tiyak nga eh. Kasi yung mga tao, wala namang alam sa mga salita ng Diyos eh. Pag sinabi mo ibabaptize ka sa tubig, ang papasok lang sa isip niya, ay sige, payag ako. Yung bautismo dapat sa tubig, hindi wisik. O sabi ng Biblia, sa tubig. Tsaka yung mga example sa Bible, puro tubig, nilulubog talaga sa tubig ang tao. Panginoon, nilubog. Di ba? Yung eunuch, nilubog niya yung yung eunuch, nilubog ni Philip. So, sa Biblia, yung mga example, lubog. Kaya sasabihin niya, okay, tama naman, dapat ilubog sa tubig. Yun na lang. Kaya, bigyan mo siya ng mayamang mensahe. Kaya, itong mga mensahe nitong mga ilang araw, pag-aralan natin. No? I-constitute natin. Para sa panahon na nag-preach tayo ng gospel, magbabaptize tayo, bigyan mo na sila ng message. No? At kapag nakita nila yan, i-appreciate nila itong baptism. Amen. If people hear a rich word on the meaning of baptism and have the hearing of faith, they will earnestly desire to be baptized. Then, as we baptize them, we should exercise our faith to realize that we are not only baptizing them into the water, but baptizing them into a spiritual reality. As we immerse them into the water, we immerse them into the triune God as the all-inclusive Spirit. When a person is baptized into the triune God,
he enters into an organic union which is able to transform his whole being. By means of our organic union with the Triune God, we are one with the Triune God, and the Triune God is one with us. Amen. So, ayan. So, bigyan natin sila ng mayamang mensahe. Lalo na yung puntos na ang isang tao ay binabaptize, hindi lang sa tubig. Nakikita mo yan, tubig na yan. So, yan ay symbolic lang yan. No? Pero sa Biblia, no, ang bautismo ay merong aspekto ng hindi mo nakikita. Yan ay ang pagpasok mo sa tres unong Diyos. Diba? So, ang gandang ilarawan Bautismo, ilubog. So, di ba? I baptize you, ilulubog kita. So, hindi ka naman nagde-declare na sinasabi mo, brother so-and-so, I baptize you into the water. Hindi. Ilulubog mo siya doon sa tubig, pero i-declare mo, you are baptized into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun yung dapat niya makita. Diba? Bakit nung binaptize kita? O ibabaptize kita? Hindi ko sinabing, I baptize you into the water. Kundi, I baptize you into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, doon kita talaga ipapasok. Yung tubig, at least lang yan, symbolic lang yan. Yan ay sagisag lang yan. Sagisag lang yan. Pero ang totoo, no, ipapasok ka sa tres unong Diyos. At kapag naipasok ka sa tres unong Diyos, magiging kaisa mo ang tres unong Diyos at malalagay ka uli sa isang posisyon na matatransforma ka na. Babaguhin ka ng tres unong Diyos. So, tama naman. Sabagat kung hindi siya nadala sa loob ng tres unong Diyos, hindi makakagawa yung tres unong Diyos sa buhay niya, sa sarili niya. Hindi mako-constitute, hindi siya mabubuuan. Kaya ang ganda ng ng paliwanag dito. Amen. To put on Christ is to clothe ourselves with Christ. To put on Christ as a garment. On the one hand, in baptism, we are immersed into Christ. And on the other hand, in baptism, we put on Christ. O ito naman, yung aspect naman na binibihis si Kristo. Kanina pinapasok sa tres unong Diyos. Ngayon naman, binibihis si Kristo. Kapag siya ay binautismuhan, okay, ibibihis niya si Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang magiging, balabal niya. Si Kristo ang magiging covering, pinakatakip niya. Hindi na makikita yung kanyang pagiging aba. Di ba? Hindi na makikita yung kanyang pagiging lugmok sa kasalanan. Marumi. Okay? At makasalanan. Matatakpan na yun ni Kristo. Pag tinignan ka na ni Kristo, brother, ay pag tinignan ka na ng Diyos, brother, si Kristo na ang nakikita sa iyo. Hindi ka na mukhang yagit. Katulad ng prodigal son nung umuwi. Dungis-dungis. Sanlupalop, naglagalag. Pero agad tinakpan siya ng pinakamainam na balabal. Si Kristo. No? At yun ay natutupad tuwing bautismo. Yung pagsuot ng balabal na yun, kailan nangyayari? Sa bautismo. Sabagat sinabi, sa pamamagitan ng bautismo, ibinihis mo si Kristo. Kasi pag binasa niya yung istorya ng prodigal son, buti pa yung prodigal son, binihis. Pwede ka rin bihisan. Kailan po mangyayari yan? Bautismuhan ka na. Ito, sa pamamagitan ng bautismo, ibibihis mo si Kristo. O hindi ba? So naka-link. Nakadugtong siya doon sa kwento ng prodigal son. Yung Biblia, ganyan May isang incident dito, ililink mo doon sa isa, magtumutugma, nagiging one piece yung larawan. So, pag-aralan natin yung mga ganyan, mga kapatid. Basta tayo ng Biblia, tapos ito, saan ba pwedeng i-connect ito? Saan ba pwedeng i-link ito?
Saan ba magandang idugtong ito, itong ano na to? Ganun ang Biblia. Ganun siya. Kaya yung si Brother Lee, napakagaling sa ganyan eh. Banggitin niya isang incident, idudugtong niya. Sabi niya kasi, ang Biblia raw ay piece by piece yan. Parang jigsaw puzzle. No, na yung mga pieces, pag naikagkabit-kabit mo, lilikha siya ng isang larawan. Kung minsan yung isang piece niya nandun sa Revelation, yung isang piece niya nandun sa John. So, ganun ang Biblia. Kolektahin mo siya, idugtong mo. O di ba, yung ginawa ko. Sabi dito, ang bautismo ay pagsusuot kay Kristo. Yan ay katulad ng isang balabal. Kailan ba nangyari yan? Nung umuwi yung prodigal son mula sa kanyang paglalagalag. Sabi ng ama, isuot sa kanya ang pinakamainam na balabal. Ayun. So, sinasabi ng ministeryo, yung balabal, si Kristo yun. Sinuot niya yun. At yun ay sumasagisag din sa katwiran na walang iba kundi si Kristo. O di, ano siya? Tugma. Amen. Christ, the living Spirit, is the water of life. Hence, to be baptized into Christ is to be immersed into Him as the Spirit. When a person is immersed into Christ, he automatically puts on Christ as his clothing. This means that the baptized one has become one with Christ, having been immersed into Him and having become clothed with Him. Oh, another angle ito. Di ba? Si Kristo kasi, siya ay naging espiritu. Espiritu nagbibigay buhay. At itong mga sinasabi nating baptized into Christ, put on Christ, lahat ito ay posible, pwede na, kasi siya ay espiritu. Kung hindi siya naging espiritu, hindi mo may susuot si Kristo. Hindi ka makakapasok kay Kristo. Hindi mo makakaisa si Kristo. Ang Diyos ay nakikristo. Ang buong tres-unong Diyos ay nakikristo. Paano ka maipapasok sa tres-unong Diyos? So, naisip niyo ba yun? Paano mangyayari yun? Kung si Kristo ay umakyat sa langit, nandun na lang siya sa kalangitan, paano ka maipapasok kay Kristo? No, pero lahat ng ito ay posible at naging realidad kasi siya ay espiritu ngayon. So, hindi ba sa Biblia, ang huling Adan ay naging espiritu nagbibigay buhay. No, kaya lahat ng mga sinasabi natin ngayon ay pwedeng mangyari, pwedeng gawin. Realidad siya. Kasi si Kristo ay espiritu. No? So, yun yung another view na kailangan idagdag natin. Yung iba kasi medyo nagdudunong-dunungan. Paano kung maipapasok kay Kristo? Umakyat na si Kristo sa sangkalangitan, napakalayo. Oh, di ba? So, kailangan makita niya, si Kristo ay naging espiritu. Nasa kalangitan, nandito rin. Nasa paligid mo rin. Andiyan sa tabi mo. Yan ay katulad ng hangin. Everywhere may hangin. Si Kristo everywhere nandyan. Kaya lahat ito mga sinasabi natin ay pwede. Pwede mo siyang inumin kasi siya ay espiritu. Pwede mo siyang kainin. Di ba? Pwede siyang pumasok sa iyo. Pwede kang pumasok sa Kanya. No, kaya lang, hindi ka na pwedeng humiwalay. So, yun yung kailangan maintindihan mo na rin. Wala yung pasok-labas. Pagpasok, shoot na yon. Wala nang wala nang alisan yun. At pag pumasok sa si Kristo, hindi na rin lalabas yan. No, at lahat ng ito ay dahil siya ay espiritu. Diba? So, ang susi kasi ng lahat ng mga mga spiritual na bagay kasi ay ang espiritu eh. Ang espiritu. Yan ang pinaka matinding bagay na dapat makita ng lahat.
Kaya hindi sila makapagsalita masyado kasi hindi sila na-impressed na si Kristo ngayon ay Espiritu. Diba? So sa Romans 8, sabi diyan, okay, ang sino man na walang Espiritu ni Kristo ay hindi Kanya. Masa niyo ba yun? Sa inyo, sa Romans chapter 8 yan. Kasi kung saan sinabi ni Paul, ang hindi, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi Kanya. He who does not have the Spirit of Christ is not of Him. Kung hindi ka kay Kristo, kanino ka? Amen. Okay, so, if Christ were not the living, life-giving Spirit, if Christ were not the life-giving Spirit, kung si Kristo ay hindi Spiritong nagbibigay buhay, ay ano? Sabi niya, if Christ were not the life-giving Spirit, there would be no way for us to be baptized into Christ. No way. No way. Kung hindi siya Espiritu, babaptize ka tungo kay Kristo, ang sasabihin ko sa iyo, no way. Hindi pwede. No? Kung hindi siya naging Espiritu, okay, sabihin mo, iinumin kita, Panginoon. No way. Lahat no way. No. Panginoon, pumasok ka sa loob ko. Kung hindi siya Espiritu, no way. Diba? Lahat ng spiritual na bagay ay hindi mangyayari, hindi matutupad, hindi magiging realistic kung hindi siya Espiritu. Yan, napaka-bless natin. Isang simpleng pagkakita pero mula diyan nabuksan lahat ng bagay sa atin. Hallelujah. The last Adam became the life-giving Spirit. Tapos sa Corinthians, now the Lord is the Spirit. Amen. And where the Spirit is, okay, there is freedom. Amen. The Lord be with your spirit. He who is joined to the Lord is one spirit. Kita natin lahat ng mga verse na to. Ito yung mga susi, no, na nakita natin. No, at dapat malalim yung feeling natin dyan. Na dahil Espiritu siya, nung naging Espiritu ang Panginoon, pinuno niya ng kanyang sarili ang buong sansinukob. Walang sulok na hindi mo siya matatagpuan. Maski pumunta ka sa buwan, nandun din yung Espiritu. Saan man sulok ka pumunta, nandiyan yung Espiritu. No, maski ngayon, nagsasalita ako, andito yung Espiritu. Nandiyan din sa inyo, nakikinig. Nasa loob ko din. Hi, Lord. Spirit. Amen. Amen. Okay, so ulitin ko to. If Christ were not the life-giving Spirit, there would be no way for us to be baptized into Christ. For us to be baptized into Christ, Christ must be the pneuma, the air, the Spirit all around us. We cannot be baptized into a Christ who is only in the heavens. But we can be baptized into the Christ who is the pneuma, the Spirit. This is proved by 1 Corinthians 12:13, where we are told that in one Spirit we were baptized into one body. Ang ganda nitong verse na ito. Yung mga sinasabi natin, mula dito sa isang verse na to, pinalakas niya. Pinalakas niya. Diba? Sabi niya, nabaptize tayo tungo sa isang katawan. Pero bago sinabi yon, okay, sabi niya, in one Spirit, nabaptize ka. Tungo sa katawan. Ibig sabihin, yung way, pamamaraan, para madala ka sa katawan, ay yung Espiritu. Yung Espiritu. So, ang dami mga ganyang pagsasalarawan sa Biblia. Halimbawa, yung sa Romans, sabi niya, for the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Diba? So yung pag-ibig ng Diyos, sabi niya, dinala sa atin.
Sino nagdala? Yung Espiritu. Dinala niya yung pag-ibig ng Diyos tungo sa atin. Nandyan siya. Kung walang Espiritu, hindi madadala yung pag-ibig ng Diyos. Kanya yun, siya yun. Pero ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig, dinala tungo sa ating mga puso ng Espiritu. Asan yung pag-ibig ng Diyos? Nasa puso ko, sa puso mo. Paano napunta dyan yan, brother? Paano siya napunta dyan? Yung Espiritu, dinala niya. Tapos ako ngayon ay isang bahagi ng katawan. Paano ka nadala sa katawan? Naging bahagi. Yung Espiritu, dinala ka sa loob ng katawan. Kailan nangyari yan? Nung binautismohan ka. Kaya yung Espiritu, siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Ginawa niyang realidad lahat ng bagay. Kaya kung hindi siya naging Espiritu, wala lahat ito. No way. Hindi mangyayari. Amen. The Spirit here is the all-inclusive Spirit. Process, triune God. Amen. In the Spirit, the process, triune God, we have been baptized into one body. Therefore, for us to be baptized into such a divine reality, Christ must be the life-giving Spirit. So yung Espiritu, marami mga title yan eh, pero isang Spirit lang yan. Life-giving Spirit, ibig sabihin, tumutukoy siya na ang function ng Espiritu ay magbigay ng buhay. Life-giver siya. Life-giver. Okay. Tapos sinasabi sa atin, itong life-giving Spirit, ito rin yung process triune God. Ang tres unong Diyos ay dumating at naproseso. Dumaan siya sa mga processes. Diba? Incarnation, human living, crucifixion, resurrection, ascension. So dinaanan lahat yung mga process na yan. No? At ito ay ang Ama, Anak at Espiritu na napasukdol, no? Consummated, naging Espiritong nagbibigay ng buhay. At siya rin yung the Spirit. The Spirit and the bride sa Revelation. Siya rin yung sevenfold intensified Spirit. So, ang dami. Ano yata, 11 o 12 title ng Espiritu. Isang Espiritu lang. Okay, kaya, hindi pwedeng i-ignore mo ang Espiritu. Hindi mo pwedeng baliwalain siya. So, naalala ko sa Acts 5, yung mag-asawa. Si Sapphira at si Ananias, namatay sila. Kasi sila ay nagsinungaling sa Espiritu. Kaya hindi mo siya pwedeng i-ignore. Napakadelikado. At sinasabi sa atin, yung kasalanan na walang kapatawaran ay yung blasphemy of the Spirit. Kaya, ang Espiritu. So, kailangan, matindi ang ating damdamin sa Espiritu. Amen. At ang maganda siyempre, yung Espiritu na ihalo na sa ating pantaong Espiritu. Kaya sinatawag natin yung Espiritu natin na mingled Spirit, na ihalong Espiritu. Saan mo hahanapin ngayon yung Espiritu? Sa loob mo. Nakahalo pa. Timplada pa. So, yan ang ilan sa mga basic na kailangan palagi nating sinasaalang-alang. Amen. Christ must be the life-giving Spirit. Whenever we baptize others, we should tell them that the triune God, as the process life-giving Spirit, is all around them and that they need to be baptized, immersed into the reality of this divine person. Amen. So yan. So, huwag niyong masyadong sasabihin na, baptize ka na sa tubig. Ano yun, napakababaw nun. Although, totoo naman, babaptize mo siya sa tubig. Pero wag yun ng masyado natin binibigyan ng diin. Kailangan mas mahalaga yung realidad ng bautismo. Babaptize ka na sa tres unong Diyos. No? Ang ibig sabihin ng bautismo ay immersion. Ilulubog kita
Mamaya i-declare ko, ibabaptize kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Bago mo gawin, pwede mong banggitin na sa Kanya. Mamaya ang bautismo mo, okay, i-declare ko, babaptize kita sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Alam mo ba ibig sabihin yan? O, di, nakabuelo ka na agad. Kailangan magaling tayo. Mayaman ang ating mga pananalita. At siyempre, nag-iensayo ka ng Espiritu at ikaw mismo may pananampalataya ka. Upang ang mga sinasabi natin ay i-back up ng Espiritu. Sinusuportahan siya ng Espiritu ang tao. Nahihipo, nagkakaroon ng liwanag, nai-impress siya, nadadaluyan siya. Kung ang ating pagsasalita ay kaakibat ng ating pananampalataya at pag-iensayo ng Espiritu. Amen. So whenever we baptize others, we should tell them, okay, nabasa ko na to. It is significant that at the end of chapter 3 of Galatians, Paul concludes with a word about being baptized into Christ and putting on Christ. We should not be concerned with whether or not we have spoken in tongues, but with whether or not we have been baptized into Christ and have put on Christ. Our concern should be that we have become one with Christ. So to put on Christ is to be one with Christ. Ang ibig si Kristo ay ang makaisa ni Kristo. Nakaisa, nakayakap sa iyo si Kristo. Katulad ng damit ko. Kayakap sa akin yan. So, ganun din si Kristo. Binihis mo siya. Inano ka niya, inakap ka niya. Siya yung naging takip mo, covering mo, kagandahan mo, okay, expression mo. At maging mga demonyo, yung mga satanic eyes, mga demons, mga mata ng mga masasamang anghel. Lahat yan, nakikitang-kita nila yan. Okay, na ikaw ay nadadamitan ni Kristo. Maring yung mga kapitbahay mo, hindi nakikita yan. At maring ikaw mismo, sapagat hindi mo nakikita, baka medyo hindi ka din impressed. Pero, yung mga mata ng mga creature na hindi natin nakikita, kitang-kita kanila. Wow. Kitang-kita na ito, tao na ito. Ikaw ay nasa gitna na isang pulutong ng tao na hindi mga ligtas. Ikaw lang yung nakikita nila. Ito, isang to. Tignan mo yung suot niya. Si Kristo. Amen. Amen. I can testify strongly that I have been baptized into Christ and that I am wearing Him as my clothing, my covering. I have the full assurance that I am one with Him and that He is one with me. I have the divine life. I am in the divine person and the divine person is one with me. So, yung nag-speak nito, full assurance siya. Hindi siya nag-guess. Sigurado ko. Sabi niya gano'n, na ako ay nabibihisan ni Kristo. Siya ay kaisa ko ngayon. So, ganyan din tayo. Amen. Oh Lord. Salamat, Panginoon, sa mayayaman mong mga pananalita. Kung saan binigyan mo kami ng matinding damdamin, kaalaman, Panginoon, tungkol sa bautismo. Salamat din kami nadala sa bautismo. Bagamat sa mga nagdaang panahon, Panginoon, hindi kami ganong na-impress. Subalit ngayon, salamat, Panginoon. Binago mo ang aming mga pananaw. Pinakita mo sa amin ang katotohanan. Binigyan mo ng kahalagahan, Panginoon, ang bautismo, na kung saan ito ay ma-apply namin sa aming buhay ngayon at mga salita na nagpapasaya sa amin. Panginoon, salamat sa lahat. Amen.